So, hindi ko nga ine-expect na marami palang makaka-relate dito about dun sa post ko tungkol kay Abby, sa aking pinakamamahal na asawa. Ano 'to? Especially nga dun sa may mga Indian partners din kagaya ko. Pero alam niyo ba kung ano yung tunay na dahilan kung bakit bigla ako napapost ng gano'n? So, sasabihin ko nga sa inyo habang pinapanood niyo 'tong mga kaganapan namin sa Bhopal. Dahil sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong ivo-voice over ko dito. Dahil wala namang masyadong special sa araw na 'to. So, eto na nga. So, ang totoo nga niyan is ang dami ko ngang nakikita sa mga newsfeed about nga dun sa mga mag-asawa na minamaltrato ng di maganda ng kanilang mga asawa. Minamaltrato meaning to the highest level talaga yun ng mga nakikita ko. Like pinagsasalitaan ng hindi maganda, minumura, sinasaktan, ganyan. Like hindi ko rin alam talaga kung bakit naging ganun yung algorithm ng account ko. At aside pa nga dyan is meron talaga akong mga kakilala na alam yun, close friend ko talaga na ayun, same experience din. At sa dami-dami ko nga nababasa at napapanood nga na ganito lately, parang bigkaroon na lang ako bigla ng realization na talagang ang swerte ko talaga sa naging partner ko. Kasi sa loob ng 3 years na magkakilala kami, wala talaga na kahit anong bahid ng sakit yung pagsasama namin. At simula nga nang magkasama na kami at nakatira kami sa isang bubong, mas doon ko pa siya lalo na-appreciate kasi grabe yung pag-aalaga talaga na ginagawa niya sa akin. Na alam mo yun, na dapat ako yung gumagawa sa kanya pero baliktad. And by that, hindi din siya nagrereklamo at wala rin ako naririnig na kahit ano sa kanya. Pero sa totoo lang, give and take lang din talaga kaming dalawa. At kapag nasa Pilipinas kami, ako din naman yung tumutulong sa kanya or nag-aalaga. And kapag nasa India nga is, alam niyo yun, parang nag-iibang anyo din kasi ako pag nandito ako. Pag nasa Pilipinas tayo is galing-galingan tayo. Pero pag nasa India tayo is nagkakaroon ng version 2.0 si Angge. Halos taga-ala baby, ganon. Tapos, yung mga galit na galit sa mga Indiano dyan, sasabihin, iaalapinin ka nga lang doon ng Indiano. Kesyo kay ganda-ganda mo, bakit pumatol ka sa Indian, ganyan. Eh mga mi, wala naman po sa nationality ang pag-uugali ng isang tao, no? Mapa-Indian or Pinoy man yan, or isama mo na yung mga Hapon, Koreano, at saka mga puti. Kung talagang genuine yung pagmamahal nila sa'yo, eh talagang itatrato ka ng tama. At talagang nasa karakter na din ng tao yan. Kasi kung part na ng ugali nila yan, eh wala na tayong magagawa. May mga tao kasi talaga na ang taas-taas ng tingin sa sarili, na akala mo utang na loob mo yung buhay mo sa kanila, ganon. At kung ganyan nga ang pinapakita sa'yo at nararamdaman mo sa partner mo, abay itigil mo na yan, red flag yan. Lalo na kung hindi pa kayo kasal. May time ka pa, charot. Kasi we don't deserve painful relationship. We deserve a relationship that has a peace of mind. We deserve to be loved properly. Ang sarap kaya nung umuwi ka sa bahay na pakiramdam mo na andun yung payapa mo. Hindi yung uuwi ka ng bahay lagi ka ding stress dahil nandun yung pinaka number 1 na nagbibigay ng stress sa'yo sa buhay. Advice ko lang sa'yo, don't settle for less. Kasi we only live once eh. And imagine kung nasa toxic relationship ka, kaya mo ba yung tiisin for a lifetime? Just think about it, wala naman kasi mawawala eh. So, yun lang. Bye!